Lumuhod ka. Tatay, ayoko nang magpakasal kay Linhao. Siya'y masama. Tumahimik ka. Ang pamilyang Lin ay isa sa pinakamalaking angkan ng Longcheng. May backing sila mula sa nangungunang mayayamang pamilya ng Xiangjing. Sinusuportahan pa sila ng pamilyang Leng. Kung ikakasal ka sa pamilyang Lin, angat ng husto ang pamilyang Liu. Pero tingnan mo ngayon, buntis ka ba talaga? Sabihin mo ngayon, kanino ang bata sa sinapupunan mo? Ay naku, ate ko. Talagang hindi ka pumipili. Para hindi ikasal sa pamilyang Lin. Nakipagtalik ka pa sa Chopper. Super. Bilisan, umalis tayo. Saan tayo pupunta? Kanglong Residence. O, umupo ka ng maayos. Dumating na tayo. Miss, narating na po namin. Miss, ayos ka lang. Ito ang bayad mo. Ang natira, ituturing na bayad sa serbisyo mo. Kalilimutan mo ang nangyari kagabi. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa magiging kahihinatnan. Hindi ganyan ang tatay. Tatay, sabihin ninyo. Itong bagay na ito. Paano kung malaman ito ni Young Master Lin? Yung malaking kontratang 30 milyong piso ng pamilya natin. Hindi ba mawawala na iyon? Pwedeng mangyari. Maaaring sisihin pa ang pamilyang Liu. Tawagin ninyo. Siguraduhin hanapin ninyo ang super na yon. Mama, narito ang anak ninyo. Kayo ba'y nasa taas? Okay lang po ba kayo? Naimesigahan na ba ng maayos ang pagkamatay ng nanay ko? Ayon po sa utos ng Ginoo, sinabi ko na sa mga kasama mula sa Shishenden, na simulan na ang malawakang investigasyon. Hindi lalampas sa 2 linggo magkakaroon ng resulta. Naiintindihan. Maari kayong umalis. Ginoo, hindi ba kayo babalik? Hindi ba kayo sasang-ayon na maging super taxi habang buhay? Gusto ko ngayon maging ordinaryong tao. Kontento ako sa buhay ko ngayon. Pero, Leng Feng. Kuya Zhao, yung Leng Feng na kilala mo. Pinalayas mo siya 10 taon na ang nakalipas. Mula sa pamilyang Leng. Namatay na siya noon. Ako ang nagkamali noon kay Leng Feng. Ngunit ngayon ang lolo mo ay malubha ang karamdaman at nakatay. Itinakda ka na niya bilang ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Leng. Kung hindi mo tatanggapin ang pamamahala ng pamilyang Leng, mapupunta ang buong kapangyarihan ng pamilyang Leng. Mapupunta sa kamay ng iba. Ano naman? Hindi ko naman kailangan yon. Anong reklamo? Buong taon, 5-star ang review ko. Sino ba ang areklamo sa akin? Siguradong siya. Hoy, Young Master. Young Master Leng Feng. Anong gagawin ng old madam ngayon? Ang pamilyang Leng ang pinakamakapangyarihan sa Xiangjing. 100 taong prestihiyosong angkan. Ang pwesto ng Leng family leader. Ilan kayang tao ang nag-aasam ito? Nagsasalita lang siya sa galit. Ipalabas ang balita. Nahanap na ng pamilyang Leng sa Xiangjing ang tagapagmana. Hindi magatagal, gaganapin ang Taizi Banquet. Pagdating noon, gagawin kong ang lahat ng malalaking pamilya ay magbubunyi para kay Leng Feng. Tama ito nga. Miss, kung sa tingin ninyo ako, sobra kagabi, ako ang mananagot. Hindi ninyo ako mabibigyan ng masamang review, di ba? Tahimik ka. Huwag mong banggitin ang gabing yon. May 500,000 sa card na ito. Kinin mo at umalis ka agad ng binhay. Umalis ng binhay. May problema ka ba? Wala yang pakialam mo. Kung gusto mong mabuhay, kunin mo ang pera at umalis ka agad sa binhay. Kung hindi, Kung hindi, ang aking magiging asawa. Hindi kanya palalampasin. Aking magiging asawa. Galing siya sa pinakamayamang pamilya sa Longqiang, Young Master Lin. Sinasabing may sumusuporta pa sa kanya. At ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Xiangjing, pamilyang Leng ang sumusuporta. Kung ayaw mong gulo, umalis ka na. Pamilyang Leng. Kung sabihin kong, pwede kitang tulungan alisin ang problema mo? Takbo ka na, umalis ka na. Walang hiya kang babae. Sabihin mo kung sino to. Liu Ruyan. May limit ang basensya ko. Young Master Lin, huminahon ka. Siya ang karelasyon ng ate ko. Ate, hindi mo ba ako papagalitan? Iniisip ko rin kasi. Hindi dapat tinatago ang ganitong bagay. Kay Young Master Lin, kayo naman ay malapit ng magpakasal. Kung malalaman ng iba, ano nang sasabihin nila sa pamilyang Liu natin? Pamilyang Liu. Siyempre kilala ang pamilyang Liu sa binhay. Isang prominenteng pamilya. Ang dalaga ng pamilyang Liu. Sa pribado, Ano yan? Isang malandi na babae. Walang hiya kang babae. Pinahiya mo ako ng todo. Emmy, Ang kamay ng lalaki, para manakop ng mundo. Hindi para saktan ang babae. ikaw nga yun. Ang kapal ng mukha mo. Nangahas kang humawak sa babae ko. Sunggaban mo siya. Ganyan. Gumapang ka na parang aso. Maggapang ka sa ilalim ng pantalon ko. Papalampasin kita. Gumapang ka na parang aso. Maggapang ka sa ilalim ng pantalon ko. Papalampasin kita. Ikaw, hindi ka karapat-dapat. Huwag kang magpakawalang hiya. umalis ka na. Ate, payo ko lang, huwag kang makialam na hindi sayo. Huwag kang masyadong makialam. Kunin mo ang pera. Gumapang ka. Ang 1 milyong nandito sa lupa. Sayo na yan. Ganito lang ba ang lakas ng pamilyang Lin? Isang super na mabaho, may karapatang hamakin ako. Isa akong super. Pero kayo, nagmamalaki dahil lang sa pera ninyo. Inaapi ninyo ang isang babae. Anong kayabangan yan? Isang super ka lang. Akala mo ba hero ka? Ngayon, babasagin ko ang paa mo. Linhao, wala itong kinalaman sa kanya.
Kung may gusto kang gawin, gawin mo sa akin. Aking magandang ate. Hindi mo nga kayang iwasan ang sarili mo. At gusto mo pa ring iligtas ang driver na to. Lin Hao, palayain mo siya. Walang pwesto sa ko ang hiling mo. Ako si Lin Hao at sinabi kong, babasagin ko ang binti niya. Kaya ngayong araw, dapat siya mawalan ng binti. Sugurin ninyo siya. Durugin ninyo tong walang kwentang super na to. Hindi ba't gusto mo siyang protektahan? Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang magiging kapalaran niya. Hindi ba't gusto mo siyang protektahan? Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang magiging kapalaran niya. Lin Hao, pakiusap para sa akin na lang. Ni Liu Ruyan, magbigay ka ng konsiderasyon. Pakawalan mo na siya, please. Konsiderasyon. Sige, bibigyan kita ng konsiderasyon. Dahil ikaw si Liu Ruyan, kasintahan ko na. Pero may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Ako si Lin Hao at sa buong buhay ko, hindi pa nagkakasundo sa loob ng taxi para sa car sex. Kapag inalis mo ang iyong damit ng maayos at naghintay sa loob para sa akin, papalayain ko siya. Paano? Isang super lang siya, nakakatulog pa siya sa'yo. Pero sa akin, hindi na pwede. Alam ko na, yung anyo mong dalisay sa harap ko, lahat ng yan fake. Kailangan ko lang maghubad ba? Tapos pwede mo nang limutin ang nakaraan? Kahit taxi driver lang ako, pero ako si Leng Feng. Hindi pa ako ganun kalugmo na kailangan tang protektahan ng isang babae. At hindi siya karapat-dapat sa'yo. Tahimik ka. Ang taong yan, hindi siya bagay para maging asawa mo. Sumama ka sa akin. Liu Ruyan. Kung maglakas loob kang sumama sa kanya, ay de-declare ko ngayon din. Ang 30 milyong pakikipag-cooperate ng pamilyang Liu. Kanselahin ko ngayon. Dakpin ninyo siya. Duwag. Ikaw, mabahong super. Hintayin mo. Gagawin kong patay ka sa gitna ng kalsada. Hindi pa natin binilang na sa likod ng pamilyang Lin ay may isang nangungunang pamilyang Leng. At ang pagiging young master ng Longqiang niya ay hindi mo kayang galawin. At saka kami, ang gabing iyon talaga ay isang pagkakamali. Pagkakamali. Liu Ruyan. Ano ba ang tingin mo sa gabing iyon? Transaksyon ba o online stand lang? Yan ang unang beses ko. Leng Feng, isa ka lang super. Lahat tayo ay mga matatanda na. Hindi na kailangang magkumahog. Ayusin ko ang flight mo palabas ng bansa. Mamaya, ipapadala ko ang flight number sa phone mo. Ayon sa inyong utos, sinunod ng matriarka, naayos na ang Taizi Banquet, at gaganapin ito sa Longqiang. Isasagawa ito ng pamilyang Lin. Ay, tama. Napansin ko rin na ang Young Master at ang dalaga ng pamilyang Liu mula sa Binhay. Malalim ang relasyon nila. Kaya ipadala natin ang imbitasyon. Gawing panauhang pandangal ang pamilyang Liu sa Taizi Banquet. Maghanda ng kontrata na may halagang 100 milyon. Ipadala iyon sa pamilyang Liu bilang handog. Siguradong dating si Leng Feng. Ang bastos na babae, nilight niya ang pamilyang Lin. May mukha ka pa bang bumalik? Tatay, hindi mo alam. Dahil sa super na iyon, hindi lang niya pinansin ang pamilyang Lin. Ang 30 milyong pakikipagsosyo. Hinayaan pa niya ang super na iyon na makasagasa kay Young Master Lin. Naman. Ngayon, dahil dito, hindi lang tayo nawalan ng 30 milyong kooperasyon. Baka naman, mas lalo kang makakagalit sa likod ng pamilyang Lin at sa pinakamakapangyarihang angkan, ang pamilyang Leng. Kuwing kang lumuhod ngayon, paano ako si Liu Yun magkakaroon ng isang anak na sumisira ng pamilya? Kung hindi dahil sa'yo noon, naibenta mo ako sa pamilyang Lin. Hindi sana umabot sa ganitong punto. Gulang babae, wala akong pakialam anong paraan ang gagamitin mo. Dapat kang humingi ng tawad kay Young Master Lin. Kung hindi, ako, si Liu Yun, ay wala ng ganitong anak na katulad mo. Itinuturing ko na nawala kang kaugnayan sa akin. Ikaw, simula nang mamatay ang nanay ko sa panganganak. Hindi mo na ako tiningnan bilang iyong anak. Kung hindi, bakit nga ba? Sa simpleng 30 milyong, ibinenta mo ako sa pamilyang Lin? Anong sabi mo? Akala mo ba nagkakamali ako? Pinili mo ang pera kaysa sa akin. Tahan na, pupunta ka ba sa pamilyang Lin o hindi? Hindi ako pupunta. Kung hindi, pagagalitin ang pamilyang Lin at sisira iyon sa kinabukasan ng pamilyang Liu. Ngayon, sa nalalabing lakas ko, susuntukin kita, sinungaling at walang pagpapahalaga mong gago. Himinto. Ikaw, mabahong super. Paano ka pa nagkakalayang lumitaw rito? Di ba sinabihan kitang umalis ng bansa? Bakit ka nandito? Dumating ako para sabihan ka. Hindi mahalaga kung pamilyang Liu o pamilyang Leng. Walang karapat dapat maglusob sa pamilyang Liu. Liu yun, agad ninyo siyang dakpin. Ang walang modo na iyan. Salot. Mga tauhan dito, Kailangan pakalmahin ang galit ni Young Master Lin. ibalik ang 30 milyong kasunduan. Dakpin siya. Tingnan natin kung sino ang magtatapang. Kumilos. Dumating ang panauhing mula sa pamilyang Leng. Pamilyang Leng. Sino ang binibining Liu Ruyan? Ako nga. Inutusan ako para kay Liu Ruyan upang ihatid ang Dragon Senge. 3 araw, sabay tayong pupunta sa Longqiang. Dumalo sa Taizi Banquet na inihanda ng pamilyang Lin para sa tagapagmana ng pamilyang Leng. Ang Taizi Banquet ng pamilyang Leng. Na ipinadala mismo ng pamilyang Leng. Ang Dragon Signet. Ibig sabihin niyang Master Lin. Pinatawad na niya ang pamilyang Liu. Ikaw, hangal. Dito ka muna sa mga susunod na araw. Ikaw, maduming super. Bugbogin hanggang mamatay.
Hindi pwede. Pakawalan ninyo siya, kung hindi. Kung hindi, mamamatay ako sa harapan ninyo. Ikaw, hayaan niyong umalis siya. Ang usapin kay Leng Feng. Hindi na natin. Ang makokontrol. Tumakas na kayo. Liu Ruyan, ikaw ang babae ko. Hindi ko hahayaan na gawin ka ng sinuman. Taizi Banquet, gagawin kitang pinakakagalang-galang na babae sa Taizi Banquet. Grabe, ito pala ang porma ng pamilyang Leng. Hindi ko akalain. Ang mga alahas na ito, lahat gawa sa purong ginto. Utang natin ito sa proteksyon niyang Master Lin. Kung hindi, kami talaga, magkakagalit sa pamilyang Leng. Isang top na mayamang pamilya sila. Maldita. Putulin mo na agad ang lahat ng koneksyon mo sa maduming super na to. Putulin mo ng tuluyan. Kung hindi, magagalit ang pamilyang Leng dahil dito. Ako mismo ang magpapahirap sa kanya. At ihahagis siyang patay sa kalsada. Leng Feng, bakit siya nandito? Naku, tumakas ka na. Ang Taizi Banquet ay hindi lugar para sa'yo. Maduming super. Hindi ka talaga nawawala? Ay. Ngayon, kahit ang pamilyang Leng, isang nangungunang angkan, na inorganisa ng Taizi Banquet, akalain mong pwedeng magwala ka rito? Taizi Banquet, ito ay inorganisa para sa akin. Walang hiya. Maduming super ka. At naglakas loob ka pang magpanggap na tagapagmana ng pamilyang Leng. Umalis ka ngayon din sa Tiandu Mansion. Kung hindi, huwag kang magtaka kung hindi ako magpapakita ng awa. Tingnan natin kung paano kita papausahan. Liu Yun, magpadala ka agad ng tao. Dalhin ninyo ang lalaking to, na walang muwang. Itapon ninyo sa labas. Para hindi. Mahdumi ang pangalan ng tagapagmana ng pamilyang Leng. At mapahiya si Lin Hao. Sandali. Kanina pa namin iniisip kung saan ka hahanapin. Ikaw mismo ang naglapit para mamatay. Atayin ninyo siya. Liu Ruyan, dahil sa isang maduming super, ipapahiya mo ba ako? Lin Hao, ano ang gusto mo? Ako, Liu Ruyan, papayag ako sa'yo. Palayain mo na siya, ha? Gaga ka, baba. Dahil sa super na yan, paulit-ulit mong na-offend si Lin Hao. Nai-offend mo rin ang pamilyang Leng. Gusto mo ba kaming patayin? Pamilyang Liu ba yan? Ate, bakit ka ba ganitong walang hiya? Ikaw, mabahong super. Paano ka makakatalo kay Lin Hao? Paulit-ulit mong hindi pinahalagahan. Di ayos na sana. Pero pinagtaksilan mo pa si Lin Hao. Tumahimik ka. Mabahong super ka. Dahil sa'yo, napahiya ang pamilyang Liu kay Lin Hao. Nai-offend niya rin ang pamilyang Leng. Kung ayaw mong mabuhay ang pamilyang Liu, kung ganoon, ang pamilyang Liu, sisirain ka muna namin, salot. Uwi ka kasama ko. Tulad mong nagbebenta ng anak na babae. Hindi ka kaapat dapat na aking saktan. Sabi ko na, siya ang babae ko. Kung sino man ang magtatangkang pigilan akong dalhin siya, huwag ninyo sisihin ang mabahong super na ito. Walang pasensya. Naghahanap ka ng kamatayan. Tama na. Liu Ruyan, ipinipilit mong ipagtanggol siya. Sage, bilang yung Master Lin, bibibigyan ka namin ng pagkakataon. Liu Ruyan, ngayong araw, hubarin mo ang sapatos mo. Lumakad ka dito mula rito patawid. Hahayaan kita ng may awa. Pakawalan ninyo ang mabahong super na to. O papatayin na niya siya. Hindi ka ba matigas ang loob? Ipagtatanggol mo pa ba ng todo ang mabahong super na to? Tanggalin mo. Tanggalin. Tanggal. Lin Hao, Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kung kayong lahat, mahilig kayong manakot gamit ang kapangyarihan. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang tinatawag na kapangyarihang umaabot sa langit. Lalo na ikaw, Lin Hao. Sa ginawa mo kay Liu Ruyan, papasanin mo ang mabigat na kapausahan. Emmy, hindi marunong gumalang. Ngayon, titingnan ko kung bibig mo ang mas matigas. O buto mo ang mas matibay. Kumilos. Dumating na si Uncle Hu ng Longcheng. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na mangahas kayong maghasik ng gulo sa Taizi Banquet? Uncle Hu. Ito ang walang pakundangang binatang iyon. Nangahas siyang sabihin na ang bankwete na ito ay itinakda para sa kanya. Ano ka ba sa tingin mo na nangahas ka pang sabihin ang Taizi Banquet ay ginawa para sa'yo? May problema ba? Malaki ang problemang yan. Sa tulad mong tao, paano ka naman makikilala ang isang malaking tao tulad ni Uncle Hu? Kahit si Uncle Hu, hindi pa kilala ang taong ito. Sinasabi nilang ang Taizi Banquet ay para sa kanya. Ito raw ay inihanda para sa kanya. Mayon sobra na naman ang kapal ng mukha nila. Akala mo ba, akyatin pa nila ang dalawang puwesto? Nilabag nila ang Young Master ng Longcheng at si Uncle Hu ng sabay. Si Uncle Hu ay isang taong ganito. Kung kayo mismo ang kikilos, baka madumihan ang inyong mga kamay. Hayaan ninyong ako, ang inyong pamangkin, ang bahalang gumawa nito. Papunta na ang Young Master at ang Old Madam. Gawin ninyo ito ng malinis at mabilis. Huwag kayong magpaiwan ng dugo. Worry ka lang, Uncle Hu. Mga taong hindi marunong tumanggap ng utang na loob. Siya ang kupuntirya ko. Lin Hao, kahapon sinabing papayagan mo siyang makaalis. Ngayon nagbago ang isip ko. Sige, tutulungan kita sa pagbabago mo. Lin Hao, gago ka. Ikaw nakita-kita pa roon. Inaasahan mong sasabihin ko yun. Ano namang balak mo ngayon? Akalain mo bang lalampas ka sa akin? Teka na, sino ka ba talaga? Papatayin kita. Sa tingin mo, dahil saan? Nagkapakatino ka ba? Hindi ba mahilig kang maghatid ng sampal sa iba? Ngayon, hahayaan kitang malasahan. Kung ano ang kakiramdam ng mamaslang sampal. Tigilan ninyo.
Ano pang hinihintay ninyong dalawa? Kumilos na, atakahin ninyo siya. Kayo mga useless na palaboy. Sinasayang ko lang ang pagpapalaki sa inyo noon. Hindi nyo man lang kayang ayusin ang super. Huwag mong isipin na dahil marunong ka ng kaunting martial arts, walang sinuman ang makakapagsaway sa'yo. Huwag mong isipin na dahil marunong ka ng kaunting martial arts, walang sinuman ang makakapagsaway sa'yo. Mag-ingat ka. Ang laki ng loob mo. Nasaktan mo pa sa harap ko. Nilalabag mo pa ang Taizi Banquet. At anong nangyari kung ginawa mo yon sa harap ko? Sino ka ba para? Pabigla-bigla kang manggulo. Anong sabi mo? Sinasabi ko, sino ka ba talaga? Karapat-dapat ka bang umarangkada at umaspalto sa harap ko? Leng Feng. Siya ang kinatawan ng pamilyang Leng. Dito sa Longcheng, ang pinuno ng sangay. Hindi mo kaya siyang wejihan. Tumakas na kayo, umalis na kayo. Walang makakalabas ngayon. Isara ang pinto. Uncle He. Lahat ng nangyari ay nagsimula dahil sa akin. Handa kong akuin ang lahat. Ang sinabi ko, ay ayokong ulitin pa ng pangalawa. Tama. Tama si Uncle Hu. Walang makaalis. Lalo na ikaw. Ipilitin kitang. Mas mainam pang mamatay. Ganun ba? Nakikita nyo ba? Ang palaging paggitiis ay magkapalala lang sa kanya. Kaya nga, kung gusto mo silang talunin, kailangan mong maging mas walang awa. Pamilyang Leng, ang tatak ng dragon. Hindi ba? Siya ay mula sa pamilyang Leng. O baka naman, ako nga ang nagkamali. Sabihin mo sa akin, ang dragon tattoo sa braso mo. Saan mo nakuha? Hahayaan kitang mabuhay. Kung hindi, ngayong araw, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Nag-aalala si Hu sa tattoo na iyon. Si Leng Feng ba ay tunay na kasapi ng pamilyang Leng? Hindi na ako alis. Sandali lang, Uncle He. Ikaw na babae ka. Ano pa ang gusto mong gawin? Ipaalam ko sa'yo. Ngayon, kahit sino pa. Hindi makakaligtas ang basurang ito. Uncle He. Ang tatak ng dragon ay para lamang sa pamilyang Leng. Isipin mo mabuti bago ka magsalita. Leng Feng. Huwag ka nang magpakatapang. Sandali mo lang gagamitin ka. Umalis ka dahil sa tatak na yan. Naririnig mo ba? Uncle Hu. Kilos na kayo. Sapat na. Ako, si Lihu, may ginagawa. Hindi ka pwedeng magturo sa akin. Uncle Hu, ang pamilyang Lin namin ay pinahahalagahan ng pamilyang Leng sa Longcheng. Tinatangkili kami ng pamilyang Leng. Kung bumagsak ang langit, sasagipin kami ng pamilyang Lin. Steward, Kung hindi ka gigalaw, ako mismo ang kikilos. Dakpin ninyo siya para sa akin. Life. Ano ba yan ibig mong sabihin? pinapayuhan ka lang namin na huminahon. Hihinahon ako. Kung ayaw mong kumilos, ako na ang kikilos. Pakawalan mo ako. Ay tunay nga. Harap-harapang young master. Ngunit sa likod, isang baliw na aso ka. Walang kwenta ka. Atayin kita ngayon. Say, gusto kong makita. Kung sinong mas mabagsik, ikaw o ang baliw mong aso. Bakit mo ako kinaga? Hindi pa malinaw. Hindi pa nalalaman ang tunay niyang pagkakakilanlan. Ngayon, walang sinuman ang alis dito. Kita mo na, di ba? Ayaw nila akong payagang umalis. At saka, hindi pa kita pinapayagan na maging ang pinakamagalang babae sa pagdiriwang na ito. Paano ka paalis? Kung may lakas ka, atayin mo ako kung kaya mo. Walang kwentang duwag ka. Leng Feng. Walang silbing basura. Leng Feng, tama na. Ako, ayoko ng taong puro pagpapakitang lakas lang. Yung marahas at palalong lalaki. Kung totoong nagmalupit ka ngayon, lalala lang ang sitwasyon. Hanggang punto na hindi na maayos. Leng Feng, nagawa mo na ang napakarami para sa akin. Ngunit sa huli, hindi ka pa rin makalaban sa kanila. Mamaya, Ipaglalaban ko ang pagkakataon para makaalis ka. Ito ay galit mula sa pamilyang Lin at pamilyang Leng. Hayaan mo akong mag-isa ang magtiis. Kahit pamilyang Lin o pamilyang Leng, mula simula hanggang wakas, wala silang halaga sa akin. Uncle Hugh, matalino ka naman. Ngayon, si Lin Hao sugatan lang ng kaunti. Pagkatapos, pinakamalalai, makasagasa kay Lin Tianguo o makasagasa sa administrador ng pamilyang Leng. Pero kapag naipakita na, nasa Leng Feng ay tunay na mayembro ng pamilyang Leng, wala ka ng takbuhan. pakawalan mo siya? Binugbog niya ang anak ko, ang anak ni Lin Tianguo. Akala niya makakatakas siya? Hindi ganoon kadali. Ama. At saka, Lihu, hindi ko akalaing para sa sinumang walang kwenta. Ipalalaban niya siya. Lihu, may 10 taon na tayong magkaibigan. Ngayon, matandang Lin. Huwag mong palakihin ang emosyon mo. Lahat ng ginagawa ko para na rin kay Lin Hao. Para sa kanya, Tingnan mo ang sa kanya. May dragon signet tattoo siya. ang dragon senes sa kanya, hindi siya totoong mayembro ng pamilyang Leng. Sabi ko na naman, paano naman magiging mayembro ng pamilyang Leng ang batang iyan? Hindi ba parang sinasabi mo, lahat ng may apelidong Leng ay mayembro ng pamilyang Leng? Tapos na tayo dito. Liu Ruyan. Ngayon ang basura na to. Hindi lang nanakawan si Young Master Lin, kundi nangahas pang magpanggap na kapamilya ng pamilyang Leng. Tingnan natin kung paano mo siya poprotektahan ngayon. Hindi niya kailangan ang kanyang pagprotekta. Ako, ang taong inaalipusta ninyo, na kung tawagin lang ay driver na mabaho, ang magpoprotekta sa kanya. Walang muwang na nilalang. Bata. Halos na Lin lang ako dahil sa'yo. Niloloko kita.
Sobra kang seryoso sa sarili mo. Ikaw. Lao Li, ibigay mo siya sa akin. Bakit ka pa makikipag-usap sa kanya? Papatayin mo na agad tong taong ito para sa akin. Hindi siya makakalakad ng basta. Lord Lin, hindi ito usapin ng pamilyang Liu. Ito ay dahil sa aking walang silbing apo, na napaniwala ng mabahong driver na yan. Lord Lin, Ako si Liu Yon, tentim kong hinihiling. naipanagot nyo kami at ibalik ang dangal namin. Ibigay sa akin. Hindi ba dapat tigilan mo na ang pagkakamali mo? Ipapanood mo pa ba na basta nakatingin lang? Sinasakripisyo ni na lola at papa ng todo. Ang kanilang pinaghirapang pamilyang Liu. Masisira dahil lang sa'yo. Kung ayaw mong pakasalan si Young Master Lin, ako na ang papakasal sa kanya para sa'yo. Bakit mo gagawin yan? Bakit mo kailangang wasakin ang pamilyang Liu? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Kung gumuho ang langit, ako ang tatayo para saluhin yan. Hindi ko talaga sila inapansin. Jurassic, nasa dulo na ng kanilang buhay. At nangahas pa ring maging mayabang. Tawagin ninyo sila. Maliit na kid, nabanggit ko na, kung hindi mo ako papatayin, gagawin kong mas masama pa sa kamatayan ang buhay mo. Sana kagbanibagong, magkikibo ka pa rin ng ganito, mayabang. Magkapatuloy kang maging ganito, na minamaliit nyo ang lahat. Kayo. Sabay-sabay kayo. Ang bilis mo pa namang gustong muling ipanganak. Ngayon, hindi ko susundin ang gusto mo. Makinig kayo. Pwede ninyong pahinain siya. Pero huwag ninyo siyang papatayin. Naintindihan ninyo? Opo. Mayabang na inutil. Umaasa dahil may konting kakayahan. At pinagsasawa niyang galitin ang pamilyang Lin. Darating din ang araw na iawit niya ang patawat. May narinig ako, na ang Tezi Banquet na yon, hindi lang pupuwesto ang matriarch, kundi pati ang Longcheng Governor, ay personal na dadalo. Ikaw, inutil. Kung hanap mo ng kamatayan, huwag kang magreklamo sa iba. Liu Ruyan. Mamaya, papanoorin mo mismo kung paano mamamatay ang basurang. Pinapahalagahan mo bilang kayamanan. Ang dami niyong sismis at paandar, ha? Sasabihin niyo ba o hindi? Atakahin ninyo siya. Tingnan natin kung sino ang malakas ng loob. Yiwan, Upo ang bisita, sir. Sino ka ba naman? Ang pangalan ko. Hindi ka karapat dapat malaman pa. ano ka ba? Pati kaming umamin. Hindi takbo si Lin Hao dito. Ako ang nagsasalita. Huwag kang manghimasok. Babaeng maliit ang bait. Inakala mong may lakas kang pumalo sa akin. Yung sampal kanina, sinadya para pantayan ang lakit maliit. Ang sampal na yan, ay ipakita na hindi ka marunong umrespeto. Kung di ka gagaling isipin. Hindi na yan basta mga sampal lang. Ganun lang pala. Hindi siguro siya. Tao ba siya ng pamilyang Leng? Sige na, walang kwenta. Medyo minaliit kita. Nagdala siya ng babae para magganggap, di ba? Kaya pala ang babaeng to. Aktor na inupahan ng walang kwenta niyang iyon. Sabi ko na, paano naman siya? Tao ng pamilyang Leng. Babae. Ilang pera ang binigay sa'yo ng walang kwentang yan? Mas bibayaran kita ng double kaysa sa kanya. Kumusta? Talaga? Young Master Lin. Kanina nga, sinapak niya ako. Mag-ingat ka. Mas mabuti umalis ka na sa walang kwenta na yan. Para sa isang magandang babae tulad mo, kung sasama ka sa walang kwenta na yan, mawawala ang buhay mo. Hindi sulit. Hindi sa'yo ang magpapasya kung sulit ito. Ang yabang mo. Oldlin, Sa isang babae lang, bakit ka nag-aaksaya ng maraming salita para rito? Malapit na ang oras. Agad ninyo silang ayusin. Ang matriarch at ang young master, malapit na sila. Kumilos. Leng Feng, Mag-ingat. Sino ba itong babae? Hindi ba itong babae? Hindi ang aktres na inupahan niya? kundi ang bodyguard niya? Kung ganun, tunay na siyang mula sa pamilyang Leng? Hindi pwedeng mangyari yan. Walang silbi talaga ang mga yan. Lowly. Pwedbang, ang batang iyon, totoong miyembro ng pamilyang Leng. Alagang impossible. Ang babaeng iyon, Hindi siya ordinaryong tao. Pwedbang, miyembro ng Shishenden ba siya? ang Taizi Banquet na ito, hindi dapat magkaroon ng kahit kaunting pagkakamali. Kung magalit ang matriarch, at mananagot ang Longcheng Governor, tayong lahat, tapos na tayo. Ang kaguluhang ito, dapat nang matapos. Anong gagawin mo? Ipapadala kita sa kabilang buhay. Lin Hao, kumusta ka ngayon? Ang super na nilait mo, kumusta ang kakiramdam na siya ang naggabali ng mga binti mo? Lin Hao, Tatay. tatay, ngayon, handa kong isugal ang buhay ko, para mabawi ang katarungan mo. Sandali, Kapag dumating ang Longcheng Governor, May pag-asa na tayo. ngayon. Wala nang makasagip sa inyo. Gino. Gusto ninyo? Sandali. Hindi ninyo siya pwedeng patayin. Ano ka ba para? Karapat dapat ka pang hadlangan si Iwan? Kung papatayin ninyo siya, magkakaroon kayo ng mortal na alitan laban sa pamilyang Leng sa Shangjing. Magiging mortal na kaaway din kayo ng Longcheng Governor. Pamilyang Leng man o ang Longcheng Governor, hindi ko talaga pinapansin. Sadyang hindi ko ito binibigyang halaga. Sinong nangahas? Nangahas na hindi igalang ang akin. Sinong nangahas? Nangahas na hindi igalang ang akin. Gobernador. Ang lalaking ito, hindi lang sinaktan ang anak ko. Nagmamayabang pa siya. Sunod-sunod siyang nagsasalita ng paninirang puri laban sa pamilyang Leng. At sinasalakay niya ang inyong dangal.
Longcheng Governor. Ako, Lin Tiango. Nananawagan po ako, Gobernador. Ihatid ninyo siya sa katarungan. Tama. Ihatid sa batas. Hinding-hindi dapat. Ninyong hayaang magpatuloy siya sa kanyang gawang masama. Nawasak ang Taizi Banke. Pinuno ng pamilyang Lin, tagapangasiwali. Huwag kayong mag-alala. Hindi siya makakatakas. Mga tao, bilis, dalhin si Lin Hao sa ospital. Opo, walang hiya. Paano ninyo nagawang saktan ang mga tauhan ng gobernador ko? Siya. Walang sinumang makakaalis ngayon. Walang makaliligtas. Hinahanap mo ang kamatayan. Ang sitwasyon ngayon, hindi na. Kayang kontrolin ng isang babae. Manatili kayo sa gilid. Panoorin ninyo kung paano ako maghihiganti. Leng Feng. Huwag kang mag-alala. Hindi sila magkapaputo. Ngunit, sila. Maniwala kayo sa akin. Isang beses lang. Yetchan ba? Hayaan ninyo silang magkaputo. Gino, Ang bilis mong magtungo sa kamatayan. O sinasabi mo, na hindi ka talagang natatakot mamatay. Ano ang dapat katakutan sa kamatayan? At saka, Ayon sa iyo, Ayon sa kanila, hindi ko pa sila pinapansin. Umutok na ang lahat sa kanila, at nagkapakitang gilas pa rin. Longcheng Governor. Sa harap ko, itong bata ay, pinahinaan ng aking anak. Nang hihiling po kami, Governor, pahintulutan ninyo akong sadyang wasakin siya. Magaling ka man makipaglaban, ano ba? Ngayon, isang bala lang. Pwede nang sumabog ang iyong utak. Tara. Barilin mo. patayin mo ako. Tumigil ka diyan. Barilin mo na. Ano pa ang hinihintay mo? Huwag mo akong pilitin. Barilin mo na. Matandang hayop. Binigyan ka namin ng pagkakataon, iwala kang magawa. May lakas ng loob kang sa harapan ng gobernador. Agawin ng baril at saktan ng tao. Walang dudang Longcheng Governor nga. Kapag bumukas ang bibig mo, hindi na alam ang tama at mali. Binabaligtad mo ang katotohanan. Ngunit, ang dumi mong sinasabi, hindi ko tanggapin. Manahimik ka. Iniutos ko sa iyo ngayon. Isuko ang baril at sumuko ka agad. Lumuhod ka. Sumuko ka na. Kung hindi, ayon sa batas ng Datsya, papapatayin ka rito mismo. Patayin mo ako. Dahil lang sa'yo, isang simpleng Longcheng Governor ka lang. Wala kang karapatang gawin yan. Ikaw na baliw. Huwag ka lumapit. Binaliwan na kita, huwag mo akong guluhin. Pero pauli-ulit mo pa rin. Sinasamantala ang kapangyarihan mo. Inaalipusta ako. Inapahiya mo ang babae ko. Tatay, Itong inutil na to. Baliw na siya. Tulungan mo ako. Kailangan mo palaga akong iligtas. Ano ba meron ka? Ipinupunta mo ito sa akin. Huwag mong saktan ang anak ko. Kayo, mga may kaya, hindi ba gusto ninyong mang-api ng tao? Sige, gagawin ko ito sa harap ng tatay mo. unti-unti. Hihiyapan kitang hanggang mamatay ka. Hindi ba? Hindi ka ba natatakot? Sa paghihiganti ng pamilyang Leng? Pamilyang Leng. Wala yan sa akin. Tama na. Salot ka. Nangahas kang gumanti ng kahasan sa harap ko, ang gobernador ng Longcheng. Kitang-kita mong hindi mo ako. Itinataguyod ang aking katauhan bilang gobernador. Maghanda. Hindi pwede. Magpaputok. Yetchan ba? Ang laki ng iyong kayabang. Nangahas kang barilin ang Young Master. Yetchan ba? Ang laki ng iyong kayabang. Nangahas kang barilin ang Young Master. Huli na ang pagdating ko. Patawad na po, Young Master. Pamilyang Leng. Young Master. Bumangon ka. Opo, hindi ba siya talaga ang tunay na Young Master ng pamilyang Leng? Tapos na tayo, tapos na. Tapos na ang pamilyang Liu. Bakit naman ikaw? Bigla lang kumuha ng isang amoy-amoy na driver. At naging young master ng pamilyang Ling pa? Bakit naman? Kahit na miyembro ka ng pamilyang Leng, kahit ako si Lin Tiango, at namatay siya dahil diyan, hahanapin ko pa rin ang katarungan para kay Ahaw. Lin Tiango, nererespeto ko po kayo, kagalang-galang. Lin Tiango, ipagkatiwala ko sa iyo ang pagdaraos ng Taizi Banquet. Ganito ba ang inihanda mo para sa akin? Ginoong Huangpu, ikaw. At ikaw tanga. Nangahas makipagsanib sa mga dayuhan upang labanan ang Young Master. Gayon, idinedeklara ko, ang iyong posisyon bilang namumuno sa Longcheng ay kinakansela na ngayon din. Umalis ka rito agad. Huwag naman, Ginoong Huangpu. Umalis. Yetchan ba? Bakit hindi mo pa ipinautusan ang mga tauhan mo na ibaba ang kanilang mga baril? Huangpu, ano ka ba pa magsalita ng ganoon? Nangahas ka sa aking harapan, na gumamit ng ganyang tono? Yetchan ba? Kung pag-usapan natin ang posisyon, ako ay punong tagapamahala ng pamilyang Leng sa Shangjing. Sa terminong antas sa pamilya, ako ay kabilang sa henerasyon ng iyong mga tiyo. Kung gayon, Paano nga ba dapat ko kang kausapin? Bullshit. Kahit ikaw ay tagapamahala na. Pamilyang Leng sa Shangjing, ano pa? Kung si matriarch ng inyong pamilya mismo ang dumating, kailangan niya pa rin ako respeto. respeto. Yetchan ba? Ikaw lang naman ay isang gobernador ng Longcheng. Akala mo karapat-dapat kang pakitunguhan ng aming matandang ginang. Sige na nga. Anong hinihintay nyo pa? Ibaba ninyo lahat ang mga baril. Itinaas ang baril. Yetchan ba? Nangahas ka. Nangahas kang saktan ako. Ikaw na mula sa Shangjing, pamilyang Leng. Sa harap ng Shishenden na nasa likod ko, wala kang kwenta. Wala akong pakialam sa'yo. Kahit ikaw pa ang Leng family yung master. Kung nainsulto mo ang tao ko ngayon, kailangan kang magpaliwanag sa akin. Kung hindi mo ako mapasaya, huwag mong asahan na makakalabas ka ng Tiandu Mansion. Leng Feng. Tama ang sinabi ng Longcheng Governor. Ngayon, kahit siya ang young master ng pamilyang Leng, kailangan pa rin niyang magpaliwanag sa amin. Bigyan ninyo ng paliwanag ang anak ko. Lin Tiango,
Sino ka ba? Anong karapatan mo? Hindi ka karapat-dapat na hingan pa ni Young Master ng paliwanag. Huwag mo sabihin na binugbog lang ng Young Master ang anak mo. Kahit pinatay niya ang anak mo. Karapat-dapat lang yon. Karapat-dapat. Bakit naman? Dahil lang siya ang young master ng pamilyang Leng. Oh. Iniisip niya na siya'y parang kasapi ng Shishenden. Ginoong Gobernador, ang pamilyang Leng ay hindi lang mayabang at mapang-api. Sila rin ay nananamantala gamit ang kanilang kapangyarihan. Hindi nila kayo pinapahalagahan. Ako, si Lin Tiango, Ay ayaw makipagsabuatan sa kanila. At handang yalay ang buong ari-arian ko upang makipagsanipursa sa inyo. tiyak na para sa mga nasaktan nating mga kapatid, ibabalik namin ang katarungan. Bukod pa rito, mapagpakumbaba po akong hinihiling, Ginoong Gobernador. Sagutin ninyo rin po ang paghahangad ng aking anak. Lin Tiango, hindi ba? Natatakot ka ba sa kapalit kapag binatay mo ang galit ng pamilyang Leng? Huwag mong kalilimutan, kalahati ng mga proyekto ng pamilyang Lin ay hawak ng pamilyang Leng kapag nagbigay lamang ng utos ang pamilyang Leng. Ang pamilyang Lin ay maaring gumuho. Kung ako, si Lin Tiango, hindi man maibalik ang dangal ng aking anak, kung hindi ko maibigay ang hustisya sa kanya. Agkukunwari ko na lang na wala akong silbi bilang ama. Ano pa ang silbi ng pamilyang Lin, kaya hayaan na lang nating mawala. Ang pamilyang Lin, mawawala na kapalaran nila. Young Master, kaysa hayaang mawala ang pamilyang Lin, mas mabuti pa siguro kung mag-isip ka. Kung paano ka makakabigay ng malinaw na paliwanag sa Ginoong Gobernador. Kung hindi, ikaw, Young Master, tapos na ang araw mo ngayon. Isang simpleng gobernador lang. Naakalain mong karapat-dapat humingi ng paliwanag sa aming Gino? Yetchan ba? Sa mundong ito, walang sinumang mapapabilang na dapat magpaliwanag sa akin. Tigilan mo ang kalokohan. Hindi ko iniintindi kung anong Young Master ka. Nagbahiya ka sa gobernador namin. Kailangang maggaliwanag ka para gawing. Katawa-tawa ang pamilyang Leng sa Longcheng. Yung Master Leng. Bagaman maganda ang relasyon ko sa matriarch ninyo. Pero, hindi ko papayagang masaktan ang loob ng mga kasama kong brother. Hindi pwede. Gawin natin ganito. Lumuhod ka ngayon. Magkotaw at magsorry sa mga kasamahan ko. Pwede. Kung patawarin ka. Ano, papayag ka ba? Anong kayabang mo? Maniwala ka man o hindi, papaputukan kita. Umalis kayo. Young Master, Sige, gawin mo. kung hindi, ang baril ng gobernador, sa susunod, hindi niya papalaktarin ang tama. Sumpa, matandang hayop, binabantaan ninyo ako. Akala mo mahaba pa ang buhay mo? Yung Master Leng. May hangganan ang pasensya ko. Kung hindi ka susunod, hindi ko na mapipigilan. Umakig na rin ang puso ng mga kasama ko. Yichan ba? Gusto mong pagkahiyaan ang Young Master Leng. Huwag kang magsalita ng ganyang diretsahan. Ako rin naman ang Longcheng Governor. Hindi ba? Dapat ba hindi ko ipagtanggol? Ang aking mga tauhan? Dapat ba silang magkaroon ng katarungan? Ikaw. Leng Feng. Kailangan mong lumuhod at umamin ng pagkakamali ngayon. May pagkakataon pa. Tungkol sa inyong Taizi Banquet. Maaari pa itong ipagpatuloy. Kung hindi, Ako ang luluhod. Pero baka maputol ang buhay mo. ang hirap talagang pakiusapan kayo. Mga demonyo kayo. Kung ganoon, huwag ninyo sisihin ang matanda. Hindi ko iwanan ng mukha ang Grand Matriarch. Gawin ninyong lumuhod siya. Sino ang magtutungo pa humarang? Barilin hanggang mamatay. Young Master Leng, luhod ka. Kahit ikaw pa ang young master ng pamilyang Leng, at ano pa yon, naalitan ang gobernador, kailangan mo pa ring magpakumbaba. Tama. May suporta kami ng gobernador. Ano na ang pamilyang Leng? Hindi nakakatakot. Liu Ruyan, talagang karapat dapat kang mamatay. Leng Feng, Kung hindi ka luluhod, mamatay ka na. Luhod ka. Yetchan ba? Gagawin mo ba akong lumuhod? Leng Feng, kapag binubugbog ang aso, dapat tingnan ang may-ari. Sobra kang hindi nagpapahalaga. Sa akin, ang gobernador. Yetchan ba? Iniisip mo talagang ikaw ang importante. Ano bang posisyon mo? Bakit ko dapat pansinin ka? Isang karaniwang gobernador lang. Kaya kung tanggalin ka sa pwesto anumang oras. Sige na nga. Kung gusto mo ngang mamatay, sige, tutulungan ka ng gobernador. Puto. Tingnan natin kung sino ang maggatapang. Gobernador Ye, inapahirapan ninyo ang isang nakababata. Kung kumalat ito, baka mamatay ang mukha mo. Ang matriarch, imbis na pahirapan siya. Parang ang apo mo ang may sala. Paulit-ulit niya akong sinuway. Pati ang mga kasama ko, nasaktan pa. Kabataan kasi. Mainit ang dugo. Normal lang. Gusto mo babalik ko rin at saktan siya? Masasabi kong normal lang naman yun. Governor Ye, hindi ba pwede magbigay ka ng kaunting muka sa amin? Gawin nating maliit ang usapin. Gawin nating ngala na lang ang maliit na usapin. Apatunuin mo sa kanya ang mga basag na pirapiraso. Tapos laluhod siya at aminin ang pagkakamali. Kung hindi, wala akong ibibigay na muka kahit kanino. Yetchan ba? Isa ka lang dating sundalo. Anong karapatan mo para pilitin ang aming Young Master na lumuhod sa'yo? Tigil ka na, Alipin. Oo. Kung siya ang laluhod. Ano pang mangyayari sa dangal ng pamilyang Leng? Kung hindi siya luluhod, huwag ninyo akong sisihin kung hindi ako magpapakita ng awa. Tauhan, ipatupad ninyo agad ang parusa rito. Sandali, Governor Ye. Alaga bang lalaban ka sa amin, pamilyang Leng? Kung ako'y hindi kikilos ng maayos, ako rin ang magpapahirap sa'yo. Kung hindi siya luluhod, hindi ako titigil.
Yetian ba, ipinapangako ko. Sa huli, ang luluhod at tatanggap ng kahihiyan ay siguradong ikaw. Ako, maghihintay. Hanggang sa katapusan. Titingnan kung sino ang lalamon ng kahihiyan na ito. Leng Feng, nandyan ang kanyang lola. Wala nang makapapang-api sa'yo ngayon. Yichan ba? Kung ganyan ang sabi mo. CJ, ilalabas ko na ang lahat. Tumawag si Huang Pu kay Zhen Biwang. Sinabi niyang kapag aksyon siya at tutulong, pamilyang Leng ay sasang-ayon sa hinihingi niya. Siya yung isa niyang lakas. Si Zhenbei Wang na nagpatahimik sa buong North Capital. Si Yiling Tian ba? Matriarka, pumayag ang Zhenbei Wang. At daladala niya ang Jiaolongguard. Papunta na sila. Yetian ba, tapos ka na. Governor, anong gagawin natin ngayon? Tumakas na lang ba tayo? Tumakas. Sino yung kanina na puro sabi-sabi? Na maghihiganti pa sa anak niya? Isang Zhen Biwang. Ang nakakatakot sa'yo na? Governor, Manahimik ako. Ayoko nang marinig ang paliwanag mo. Gusto mo pa bang maghiganti pa sa anak mo? Yichan ba, gusto mo pa bang paluhurin ang apo ko? Matriarka. Kahit dumating pa si Zhen Biwang. Kung hindi siya luluhod, hindi pa rin kami titigil. Sige na nga. Leng Feng, gaano ka pang tatago sa likod ng matriarch? Saan na napunta ang yabang mo kanina? naggatago. Hindi ka karapat dapat kay Yetian ba? Matalas ang dila. Yichan ba, kahit ang estatwa, may natitirang galit. Kung ipinipilit mong pahiyain ang pamilyang Leng, huwag mong sisihin kung sisirain ko ang kinabukasan mo. Gino, War God Butcher. Dumating na siya kasama ang mga kapatid mula sa Shishenden. Diretso kong sasabihin. Hanggat ako ang Longcheng Governor. Walang makakawasak sa aking kinabukasan. Kahit si Zhen Biwang, Yiling Chen, hindi rin. Yetian ba? Yiling Chen, hindi ba possible? Siguro nga pagkakaton lang. Bastos ka, Yitian ba? Akala mo ba pwede kang magsalita laban sa marangal na Zhenbei Wang? Bumastos ka. Tumahimik ka. Hindi ka dapat kang makialam. Mga tao, Opo. padalhan ninyo siya ng aal. Anong gagawin ninyo? Sandali, tigilan niyo yan. Matriarka. Kinagat ng aso ninyo ang tao. Tuturuan ko siya ng leksyon pa sa inyo, para maalala niya ng matagal. Taga-pamilyang Leng ako. Kailan naging trabaho mo ang magturo? Naghahanap ka ng kamatayan. Papapatayin kita ngayon. Yetian ba? Tama na. O maghanda kang tiisin. Ang galit ng Shangjing Leng. Talaga? Sige, gagawin ko. Bibigay ko sa'yo yan. Ginoong Gobernador, hindi pwedeng magpaputok ngayon. Dumarating si Zhenbei Wang kasama ang Jiaolongguard. Kung patayin natin ang matandang ito ngayon, Tiyak gagawin ni Zhenbei Wang. Bubuhusan niya ng dugo ang Tiandu Mansion. Pupunuin ni Lingtian ng dugo ang pamilyang Leng. Magiging kawili-wili yon. ha. Gusto lang namin lumuhod ang binatang ito. Para pahiyain ang pamilyang Leng. Mawawala na ang dangal nila. Hindi kailangang patayin ang matanda. Malalagay tayo sa alanganin sa Zhenbei Wang. Matriarka. Kinuha ni Leng Feng ang baril at nagumpisa ng karahasan. Pinatay niya muna ang gwardiya. Ayon sa batas ng Daxia, dapat siyang dalhin at imbestigahan. Ngunit, Ginoong Gobernador, para ingatan ang inyong dangal, Ang dangal ng pamilyang Leng. ang hinihiling lang ay mag-kneel siya at humingi ng tawad. Hindi ba ninyo siya ipagtatanggol kahit ganoon pa man? Paano nga ba ikukumpara ang Matriarch Leng sa Shishenden? Hayaan ninyo akong sabihin. Sa likod ng aming gobernador. Nandoon din ang suporta ng Shishenden. Kaya nila nang baligtarin ang katotohanan at gawing usa ang usa. Leng Feng, hinahamon mo ang kapalaran mo. Nangahas kang walang galang sa Shishenden. Dumating na ang Zhenbei Wang. Malugod na tinatanggap ang Zhenbei Wang. Feng lumuhod ka. Kung ako ang luluhod, baka mamatay siya sa takot. Patayin. Sige na, lahat. Tumayo na kayo. Wala kang hiya, Leng Feng. Ang pagkaluhod ko, hindi niya kakayanin yan. Kayang-kaya mo ba yan? Zhen Biwang, ito ang aking hindi maayos na apo. Sanay sa kalayawan mula pagkabata. Wala siyang alam sa mga kaugalian. Naramdaman niyang nasaktan ka niya. Kaya narito ako para humingi ng paumanhin sa ngalan niya. Madaling sabihin, Matriarch. At ang ipinangako sa akin tungkol sa lihim ng pamilyang Leng. Huwag mag-alala, Zhen Biwang. Kapag naayos muna natin ang kasalukuyang gulo, at natulungan niyo ang aking apo na maayos na makinabang sa pamilyang Leng, ako mismo ang magbibigay sa inyo ng lihim ng pamilyang Leng. Hindi ako magmamaliw sa salita. Lahat na walang kinalaman, lumayas na kayo. Leng Feng. Mama, alis na ba tayo ngayon? Hindi. Nay. Ahit pamilyang Leng o ang Zhen Biwang, hindi natin sila kayang galawin. Ngayon, ang makakapagsagit sa atin ay ang Longsheng Governor. Zhen Biwang. Ang mga walang kinalaman, pinaalis ko na. Yetian ba? Ang laki ng budhi mo. Nakita ang Zhen Biwang, at nangahas kang hindi umuko. Tumahimik ka. Leng Feng, dapat nagyuko ka na lang. Nagpakumbaba at humingi ng tawad. Bilang gobernador, pwede ko pa itong paliitin. Gawing maliit ang gulo. Pero pinilit mong palakihin ito. Kaya halika, maglaro tayo. Yetian ba? Akala mo ba talaga na kaya mong kakpan ang buong Longcheng? Kahit hindi mo masakop ang langi, ang pag-areglo sa maliit na pamilyang Leng, at sa yung master,
Madali lang para sa akin. Haha, talaga ba? Leng Feng, tumawa ka pa ng kaunting panahon. Baka wala na akong pagkakataon. Zhen Biwang, may masamang intensyon siya. Kapahamakan siya kung iwan. Arogante at mapangabuso. Walang kakialam sa batas. Asikasuhin na. Zanbiwang, pinangakuan mo ako. Unahin mong ayusin ito para sa akin. Anong sabi mo? Kapag ako ang kumikilos, kailan ka naging magtuturo sa akin? Hindi ako mangahas. Kumilos. Alagang isang pugad ng mga traidor sila. Galing nilang baligtarin ang katotohanan. Halos magkapantay. Walang hiya. Munting kid. Ikaw ang walang hiya. Ako, Walang silbi ang pagsusumamo ng matriarch. Inakusahan niya ako ng kasinungalingan. Dapat siyang mamatay. Patayin siya. Karapat dapat ka ba? safe. Kung talagang gusto mong mamatay, kung ganyan, tutuparin kita. Tingnan natin kung sino ang may tapang. Zanbiwang. Zanbiwang, huminahon ka. Ano? Gusto ninyo pa rin ang pamilyang Leng? Kalahating bahagi ng kumpanya. Matriarka. Ang pamilyang Leng ay pawis at dugo ng maraming henerasyon. Kung ibibigay ito ng libre, masisiraan ng loob ang mga ninuno ng pamilyang Leng. Zhen Wang. Napakagarbo ng inyong posisyon. Hindi pwedeng sirain ang salita ninyo. Ano ka ba? Sino ka? Kapag may ginagawa ang aming Zenbiwang, kailan ka naging may karapatang tumayo at magmando? Magturo-turo. Umiingay. Sino ang nag-utos sa iyo na suportahan siya? Kapag ako, Leng Feng, ang kumikilos, hindi ka pa karapat dapat magsabi sa akin ng ganoon. Walang hiya. Atayin siya. Ang braso ko. Matriarka. Bilang Zenbeiwang, pinapayuhan kita. Mas mabuti, bilisan ninyo. Ipadala ang gusto kong mga bagay. Kung hindi, sa susunod baka putol ang kamay at paa. Baka ang apo ninyo ang susunod. Ha 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 ha. Tigil. Hindi mo kayang lumaban sa akin. Isang walang kwentang nilalang. Hinahanap mo ang kamatayan. Umalis ka. Matandang babae. Ang kapal ng mukha mo, apo. Nangahas kang pumatay pati mga tao ni Zhen Biwang. Ano ba ang ginagawa ninyo? Handa ka ba maging kaaway ko? Yiling Tian. Yet Chan ba? Hindi na kailangan kayong dalawa. Magganga pa sa harap ko. Ang lahat ng ginagawa ninyo, hindi ba para sa pagsakop sa pamilyang Leng? Iyon ang dahilan ng inyong patibong. Gino, napatunayan ng Night Shadow na ang Longcheng Governor at Shen Biwang ay magkapatid barehong ama magkaibang ina. Naghahanda silang sa iyong Taizi Banquet na umatake sa pamilyang Leng. Wala itong kinalaman sa akin. Basta hindi nila ako hahadlangan. At hayaan si Liu Ruyan maging ang pinakaginagalang na babae sa bangkwe. Kung hindi, papaisipin ko silang magsisisi na ipinanganak sa mundong ito. Zanbiwang. Totoo ba ang sinasabi ng apo ko? Tinututulan mo ba ako? Ero ang apo mong iyon. Hindi ko siya inakalang ganito. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang mga impormasyong ito. Ngunit ang sinasabi niya ay totoo. Ang planong ito ngayon. Ay itinakda namin ng aking kapatid. Para sa pamilyang Leng ninyo. Teka, bakit? Zanbiwang, ang pamilyang Leng namin, wala kaming galit sa inyo. Bakit mo kami ginagawa nito? Pinlano mo ng mabuti para sa amin ang mga ito. Yung hawak ng pamilyang Leng nyo. Mga lihim ng military. Sapat na para lumakas ng malaki ang kapangyarihan namin na magkapatid. At saka, kung ipapamahagi ng pamilyang Leng ninyo iyon kanino man. Hindi ba dapat sa amin? Baka sa aming kamay. Mas magliliwanag pa at mas gaganda ang pagkakagami. Angat pa tayo ng isang antas. Ikaw. Kayong mga tulisan. Ay, matandang ginang. Hindi tama ang sabi ninyo. May kasabihan. Kung hindi para sa sarili, malalanta ka. Ngayon na nahuli ng apo ninyo Ikalawa, ang lihim. atayin mo sila. Yung mga shares ng pamilyang Leng man o hindi. Yung lihim na iyon man. Kalaunan. Lahat ng iyon ay magiging atin. Huwag na kayong mag-aksaya ng salita sa kanila. Tulad ng dati, nung nilinlang natin ang panganay ng pamilyang Leng. Ngayon, gagawin natin na ang buong pamilyang Leng ay mawala sa gusali. Handa akong makipaglaban sa inyo. Matandang bruha. Tinawag kita na matandang dowager. Akala mo ba talaga na isang taong ipinapansin ka namin? Tumingin ka muna sa salamin. Tingnan mo kung anong klaseng tao ka. Kung hindi dahil, baka nasira ang plano ng pangalawa. Matagal ko na kayong sinanggal ang lahat ng pamilyang Leng. Lahat kayo, sabay-sabay. Kuya. Batang lalaki, matalino ka naman. Kung magkapasakok ka at ibibigay mo lang. Ang gusto ko, maaari kong hayaang lumabas kayo ng may dangal. Lumabas ng maayos ang buong pamilya ninyo. Kung hindi, sisiguraduhin kong mas masahol pa ang maging buhay mo kaysa kamatayan. Pangalawa, sandali lang. Bago mamatay ang batang ito, papatayin natin siya ng mabagal. At ipapainom ko sa kanya na kainin ang mga durog na ito. Atayin, atayin, atayin. Yet Chan ba? Nang haharing pangarap ka lang. Yiling Tian. Gagawin mo akong mas masahol pa sa kamatayan. Isa ka lang napakaliit na Zhen Wang. Hindi ka karapat dapat. Lasing ka. Leng Feng, hanap ka ng kamatayan. Kung totoong hanap mo ay kamatayan, akuin ko na iyan para sayo. Zanbiwang. Maibibigay ko sa iyo ang hinahanap mo. Pero may isa kong kondisyon. Basta hayaan nyo kaming lumisan. Ibibigay ko kaagad ang shares at mga lihim ng militar sa inyo. Hindi puwed. Iligtas na lang ninyo ang apo ko. Handa akong ipagpalit ang lahat na pag-aari ng pamilyang Leng, pati na buhay ko, para sa kaligtasan niya. Patawarin ninyo ako, lola niya.
Sa mga ginawa ko noon sa nanay mo, isa ka pa ring dugo ng pamilyang Leng. Kaya, ito na rin ang huling bagay. Nagagawin ko para sa'yo, Apo. Ang ganda naman ng. Pagmamahal ng lola sa apo niya. Kung hindi ka papayag sa hiling ko, kahit mamatay ako dito, hindi ko pipirmahan ang dokumento ng paglilipat ng shares. Hindi ko sasabihin kung nasaan. Ang taguan ng mga lihim. Lauer, tanggapin mo ang deal nila. Yan ang kailangan ng aming mga pinuno. Kung hindi natin makuha, pareho tayong magkakaroon ng kasalanan. Sa dalawang babaeng iyon, iwanan ninyo sila dito. Ako, ang gobernador, ay mag-enjoy sa kanila. At lalaruin sila ng maayos. Sig, umapayag ako. Zen Biwang. Ang Zen Biwang ay hindi nagbibiro. Pero siya, nakita niya ako at hindi man lang lumuhod, atos lang. Ngunit nangahas pa siyang paulit-ulit, sumalungat sa akin. Bata pa siya, hindi pa bihasa sa mundo. Bata, Matriarch. pakinggan mo. Ito ang ibig sabihin ng maaring mapatawad ang kamatayan. Ngunit di mo matatakas ang pausang habang buhay. Gusto mong patawarin ko siya. Pwede. Putulin mo ang sarili mong mga binti. Gumapang ka pababa at kainin mo ang mga kalat na ito. Iwan ninyo ang dalawang babaeng ito. Tapos mula rito, umalis kayo. Matriarch. Ginoo, ang matriarch ay walang malubhang pinsala. Ngunit, nahimatay siya dahil sa sobrang galit. Tauhan, gisingin ninyo ang matandang iyon. Wala akong oras para magtagal pa rito kasama niya. Opo, lumayo. Zenbei Wang. Ang inyong lingkod ay nagsusumamo. Pahirapan patayin ang. Ang walang kagalang na binatang ito. Iiwan ba ninyong mabuhay siya? Opo, Jia Olongguard, sundin ang utos. Tatayin ang binatang ito. Utos na tangga. Nakakatakot ang puwersang iyon. Ilo. Dumating na ang War God Butcher. Bumangon ka. Zulu Tianju. Patayin ang mga ito. Sila, ang mga walang galang sa aming Ginoo. Opo. Gino, anong gagawin sa mga taong ito? Sino ka ba talaga? Sino ba talaga sila? Sino ako? Wala ka pang karapatang malaman. Sabihin mo sa akin, sino ang nag-utos sa iyo na agawin ang pamilyang Leng? Hindi ko alam. Lumuhod at sagutin ang tanong ng aming Ginoo. Ikalawa, Sagutin ang tanong ng aming Ginoo. Sumagot ka. Ikalawa. Walang kwenta ka. Ginawa mong wala ang aming ikalawa. Sumagot ka sa akin. Hindi ko alam. Kung ganoon, mamatay ka na. Kahit mamatay ako, hindi pa rin kita sasabihan. Kumilos. Teka. Siya ang Zen Biwang. Talaga bang susubukan ninyong pumatay ng Zen Biwang? Sa tingin ko, lahat pwedeng maging hari. Mawawala ang isa. Ano ngayon? Ako ay miyembro ng Shishenden. kung akihin mo siya. Ginaganti ako. Ang gatao ng Shishenden. Hindi kayo papayagang matapos na lang ganun. Butcher. May kasama bang ganyang tao ang Shishenden? Naglakas loob mapanggap bilang taga-Shishenden. Patayin ninyo siya. Kayo ba ay taga Shishenden? Yetchan ba? Akala mo ba sa tingin mo, na mayroon kang pagkakakilanlang Shishenden? Dito sa harap ko. Ito'y wala lang. Anong balak mo? Naangahas mong papakainin ang mister ko. Ang mga kalumot na ito. Mayon, hayaan mo akong ipakiramdam sa'yo ang ganitong lasa. Kuya. Mister. Ang salarin ay naparusahan na. Kuya. Tiyak makakamit mo ang paghihiganti. Sobrang nagsisisi ako na hindi kita pinatay agad. Yiling Tian, sa tingin mo, may karapatan ka pa ba? Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Naglako para agawin ang pamilyang Leng. Ako. Hindi. Alam. Kung ganun, mamamatay ka na lang. Haha. Ang Zen Beiwang ay nakipagsabuatan sa mga dayuhan. May balaksaktan ang pamilyang Leng. Nakakainis. Kung sino man ang tututol. Ang kapalaran ay ganito. Kung sino man ang tututol. Ang kapalaran ay ganito. Tapos na. Tapos na talaga ang pamilyang Liu. Hindi. Hindi pa tapos. Mama. Yung nagmamaneho. Hindi ba si Leng Feng ang may gusto kay Liu Ruyan? Tama ang sinabi ni na Lola at Papa. Kung mananawagan si ate sa kanya, si Leng Feng ay tiyak na papayag na iwanan kami. Sinabi ko na, gagawin kita na, ang pinakarespetadong babae sa handaan na ito. Si Leng Feng, ako. Gino, Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Leng Feng. Hindi. Ang panganay na yung master ng kamilyang Leng. Deti. Lahat yan, kasalanan ng matandang ito. Bulag kayo. Hindi namin alam na isa kang dakilang tao. Patawarin niyo kami. Ginoong Leng. Maging maawain na lang po kayo. Pakawalan niyo kami. Bayaw. Ang bagay na ito. Kung may sisihin ninyo ang ate na hindi muna nagsabi sa akin. Ang pagkakakilanlan mo. Kung hindi sana naging ganito sina Papa at Lola. Liu Ruyan. Ipakiusap mo na lang para sa amin. Kasi kami ay mga kamag-anak mo. Kamag-anak. Lola. Tanungin ninyo ang sarili ninyo. Mula simula hanggang wakas. Tinuring ninyo ba ako bilang tunay na kamag-anak? Hindi mo pwedeng sabihin ang ganyan. Ginawa ni na Papa at Lola yon para sa ikabubuti mo. Sa huli, nangangamba silang baka mailoko ka. Hindi mo rin dapat sabihin ang ganyang bagay. May inis lang sila. Liu Ruyan. Tama si Chacha. Kaya ang mga ginawa ni Papa ay para sa kinabukasan mo. Liu Ruyan. Pakiusap ka na para sa amin. Tingnan mo, nanluhod na ang tatay mo. Ito ang unang beses. At ito rin ang huling tulong namin sa'yo. Mula ngayon,
Wala na kaming ugnayan bilang ama at anak. Ako, Liu Ruyan. Hindi na ako miyembro ng pamilyang Liu. Leng Feng, patawarin mo na sila. Dahil si Ruyan na ang humingi para sa inyo. Kaya umalis kayo. Lumayas kayo. Agad. Salamat. Gino, Ang ama at anak ng pamilyang Lin, sobra na ang kasamaan. Tanggalin ninyo sila. naintindihan. Yi Yuan, 3 araw. Hanapin kung sino ang nag-utos sa pamilyang Ye at ang nagplano laban sa pamilyang Leng. Opo, Leng Feng, ikaw ba ay taong mula sa Shishenden? Lola, tapos na lahat. Pinatawad mo na ba si Lola? Ang Dragon Signet, simbolo ng pamilyang Leng. Ibinibigay na ni Lola sa'yo ngayon. Simula ngayon, ikaw na ang Leng Head. Kayo dalawa, magsalita kayo. Ano ang dapat nating gawin? Si Liu Ruyan na maldita. Sa salita sinabing palalayain nila tayo. Pero si Leng Feng naman. Kung hindi, umalis na lang tayo papuntang ibang bansa. Ay, Lola. Narinig ko ang anak ng gobernador. Young master mo. Parang pasaway na playboy siya. Kadalasan, mahilig sa magagandang babae. Bakit hindi natin? Ibigay si Liu Ruyan sa kanya. Para humingi ng proteksyon mula sa pamilyang mo. Sige, gawin natin yun. Ruyan, Tio. Hindi ka ba nasa ibang bansa? Ruyan. Tiyong ito ngayon. Naghanap talaga para sa'yo. Isang perpektong manugang. Galing sa 100 taong ang reputasyon. Pamilyang mo. Tio. May nobyo na talaga ako. At saka, Tiyo, kung ipadadala ka lang niya bilang kanyang karelasyon, mawawala ang 10 bilyong utang ko sa sugal. Huwag mong sisihin ang tiyo. Kahit bilanggong asawa ka lang. Isa ka pa ring mayamang madem. Sino ang may kasalanan na pinapasok ka? Ito ay pribadong bahay. Hindi bukas pa sa publiko. Ikaw ba si Leng Feng? Hindi naman, Kuya Yan. Nagmamalito ka bang tao? Hindi ba pinaalis na siya ni Lola? Hindi kami nagkakamali. Yung mukha niyang nakakainis. Ako si Leng Yan. Hindi ko siya makakalimutan habang buhay. Kung sasabihin mo pang masama ang mama ko, papatayin kita. Leng Feng, umalis ka dito. Hindi ka welcome sa pamilyang Leng. si Lola humingi ng tulong sa akin para umuwi. AMEA. Nakakatawa. Ikaw na pinaalis ni Lola mula sa pamilyang Leng. Isang basura lang kayo. Si Lola ba hihingi sa'yo ng tulong? Leng Feng, maghanap ka naman ng ibang dahilan. At huwag ka nang magdala ng ganitong nakakahiya na eksena. Tama. Tingnan mo muna ang salamin. Tingnan mo kung anong kles ka. At si Lola, siya pa ang personal na humiling na bumalik ka. Umalis ka. Hindi ka welcome sa pamilyang Leng. Leng Feng, akala mo ba ikaw pa rin ang dating yung master ng pamilyang Leng? Ikaw, wala lang, pinaalis lang ng Lola, na walang kwentang anak sa bahay. Kuya Yan, ginagago nitong walang kwenta. Natatakot daw siya ay. Walang kwenta. Ngayon, sayo kay Shuang-Shuang. Tumayo ka, lumuhod at magsorry ka. Ipapanggap kong wala nang nangyari. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin. Babayaran mo ang bago at luma. Sakali natin. Ano ang babayaran? Babayaran mo ang sarili mo. Isang tanga, di ba? Kalokohan. Ano ang sinasabi mo? Walang kwenta. Sino nagsabing umupo ka? Tama na, Kuya Yan. Ikaw at itong, walang kwentang pinaalis ng Lola. Bakit marami kang sinasabi? Tingnan mo ang mukha niya, parang magnanakaw. Bigla siyang bumalik ngayon. Sigurado para iyan sa pamilyang Leng. Anong kleseng bagay yun? Kuya Yan, gamitin mo ang tiger fist mo para kay Shuang-Shuang. Sanayin mo nang mabuti itong walang kwenta. Sige. Walang kwenta. Ngayon araw, ipapakita ko sa iyo ang lakas ng tiger fist ko. Pinapalo mo si Kuya Yan? Ginawa mo siyang bastos kay Shuang-Shuang? Papapatayin kita. Leng Feng, kung may lakas ka, patayin mo ako. Kung hindi, sandali, paparating ang tatay at ang lola ko. Hindi ka makakatakas. Mananagot ka. Walang pag-asa. Tumigil ka. Tatay. Sa wakas, nandito na kayo. Ang inutil na to, sinubukan niyang patayin ako. Iparurusahan mo ba siya para sa akin? Tiyong Sanbo, nang makita ni Kuya Yan ang inutil na to, sikreto niyang pumasok sa pamilyang Leng. Inakala niyang may masamang balak ito. Kaya nagtangkang tanungin siya. Ngunit hindi inaasahan. Ang inutil na to, may dala pa palang kutsilyo. At gustong patayin si Kuya Yan. Tiyong Sanbo, swerte at napabilis kayong dumating. Kung hindi si Kuya Yan, ay mapapataying inutil na to. Dragon Signet, paano ito napunta sa kamay mo? Ibinigay sa akin ng Lola. Kalokohan, matriarch. Bakit ibibigay ng Lola ang Dragon Signet? Sa isang tinanggay at itinaboy na inutil. Ibigay mo ang Dragon Signet. Umalis ka na sa pamilyang Leng. Papayagan ka ni Third Uncle. Ikaw, inilakas loob mong gasgasan ang mukha ko? Dapat kang ngang magkasalamat. Ang ginawa ko lang ay gasasin ang mukha mo. Hindi ko kinuha ang buhay mo. Yan. Tatay, huwag mo na siyang pakialaman. Hindi namin papayagan. Na umakyat at pamunuan ng isang walang kwentang itinaboy ng pamilyang Leng. Umupos sa ulo ko. Magdumi at umihi pa. Mamatay ka na. Halika. Kung kaya mong patayin ako, gawin mo. Walang kwentang tao ka. Bilis, ihulog mo ang baril. Kung magpaputok ka,
ang buong pamilyang Leng namin. Hindi ka namin palalampasing. Third uncle, pigilan mo itong walang kwenta. Ikaw na walang kwenta, pumasok ka sa pamilyang Leng ng marahas. Hindi mo ininda na saktan ng anak ko. Lahat to para lang makuha ang Dragon Signet. At saka, tulad nga noong 10 taon na ang nakalipas, katulad ng mababang uri ng nanay mo, pareho kayong mula sa mababang pinagugatan. Leng Aodong, sabi mo, pwede ako. Pero huwag mong banggitin ang nanay ko. Kung hindi, patayin kita. Isang basurang magnanakaw. Bakit naman hindi pwedeng sabihin? At isa pa, kung hindi ibibigay ang Dragon Signet, sisiguraduhin kong, hindi ka makakalabas sa pamilyang Leng, mga tauhan. Ang basurang ito, nagtapang manakaw ng Dragon Signet. Kung lumalaban, patayin dito mismo. Opo. Walang sinumang lalaban. Ma, Lola, ang basurang pinatapon mo, hindi lang nanakaw sa pamilyang Leng, ng Dragon Signet. Bukod pa doon, kanina lang, ay nagsugat pa sa mukha ni Kuya Yan. Lola, dapat kang gumawa ng hakbang para sa amin. Tama, ma. Si Leng Feng na ito, hindi lang nanakaw ng Dragon Signet, kundi sinaktan pa si Xiao Yan. Kung lumabas ang balitang ito, paano kami ng pamilyang Leng sa Shangjing? Mahuhulog ang aming mukha. Dapat siyang patayin. Lola, huwag mo akong pabayaan. Panigihan mo ako. Manahimik kayo. Nanay, Manahimik ka. Ang Dragon Signet sa kamay ni Leng Feng. Ibinigay ko yon. Lola, nalilito na ba po kayo? Ang Dragon Signet na to, bakit ninyo ibibigay iyon sa kanya? Bukod pa rito. Sinaktan pa niya ang mukha ni Leng Yan. Manahimik ka. Sino nung pumayag na tawagin mo si Leng Feng na walang kwenta? Leng Feng, huli po si Lola. Pasensya na, pinahirapan ka namin. Leng Aodong. Leng Yan, makinig kayo. Simula ngayong araw, si Leng Feng, ang pinuno ng pamilyang Leng. Sino man sa inyo ang hindi susunod sa kanya, agad na lumayas kayo mula sa pamilyang Leng. Opo. Leng Feng, umupo ka, Leng Feng. Leng Feng, 3 araw mula ngayon, kasama ang pamilyang Leng. Ang pamilyang mo na isa ring gaang taong pamilyang may pangalan, ay magdaraos ng betrothal banquet. Plano ni Lola na, ipapadala kang dumalo bilang pinuno. Ang pamilyang mo a pamilyang Leng. Bagaman pareho silang gaang taong pamilyang may mataas na posisyon sa Shangjing. Pagdating sa kapangyarihan, lagi namang bahagyang nasa laylayan ang pamilyang Leng. Kaya, tahimik nang nakamasid ang pamilyang mo. Gusto nilang sakupin ang pamilyang Leng. Leng Feng, alam ng Lola na mayembro ka ng Shishenden. Pero narinig ko, na ang sumusuporta sa pamilyang mo, ay mayembro rin ng Shishenden. At mataas pa ang posisyon nila. Kaya, kapag pupunta ka sa Taizi Banquet, iwasan mong maging tampulan nila. Huwag ninyong galitin ang mga tao ng pamilyang mo. Ginoo, huli na ako ng kaunti. Si Liu Ruyan kagabi ay. Dinakip na ang pamilyang mo. dinakip ng pamilyang mo si Ruyan. Anong balak mo? Ruyan, Sino nagpasok nitong maliit na walang kwenta? Ginoong binata, pinabagsak ng taong ito lahat ng tao namin. Ano nang sabi mo? Mag-isa lang siya. At pinabagsak niya kayong lahat. Walang kwenta. Sayang ang pagpapalaki sa pamilyang mo. Kayong nga walang kwenta. Maliit na walang kwenta. Pumasok kayo sa Shangjing ng walang permiso, ayos lang. Pero nangahas pa kayong saktan ng tao ko. Ruyan, Aray, payo ko sa'yo, huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Ngayon siya, ay babae ni Mokun. Kung wala akong pahintulot, hindi siya papayag sa'yo. Kalokohan. babae siya ni Leng Feng. Sinasabi mo na siya ay sa'yo? Tawagin mo siya, palisin mo. Tingnan mo, sasama ba siya sa'yo? Liu Ruyan, Ha! Nakakainis na babae. Halika. Itindig mo ang ulo niya para sa akin. anong ginawa mo sa kanya? Tingnan mo ang sarili mo. Balak mo bang saktan ako? Sasabihin ko sa'yo, ang kasulatan ng kasal, pinirmahan din niya mismo. Ha! Sandali. Tama. Pinirma niya ang kontrata ng kasal mismo. Mas mabuti pang lumayo ka sa pamangkin kong babae. Kung pipigilan mo siyang magpakasal kay young master mo, wawasakin kita. Layo ka. Ay, Ruyan, ano ka ba? Ako ang totoong tiyuhin niya. isang sugalero. Karapat-dapat ba siyang maging tiyuhin ni Liu Ruyan? Papatayin kita. Huwag. Walang kwenta. Kahit bugbugin mo ang aso, tingnan mo muna kung sino ang amo. Talaga. Ikaw. Aray, ang sampal na to, binalik ko yung tinama sa mukha ng babae ko. Itong sampal na to, para matuto ka ng leksyon. Tandaan mo, hindi mo pwedeng bugbugin kahit sinong tao. Ang ikatlong sampal, bakit naman iyon? Ang ikatlong sampal. Dahil ayaw kita. Liber 2. Walang bayad. Walang kwenta. Papatayin kita. Young master mo, ayos ka lang ba? Chacha. Si young master mo, hindi siya basta-basta walang kwenta. Kundi siya ang young master ng pamilyang Leng. Ano? Siya pala ay mula sa 100 taong mayamang angkan. Ang young master ng pamilyang Leng. Bagaman ang pamilyang Leng at pamilyang mo ay parehong daang taong angkan sa Shangjing. Ngunit, ang lakas ng pamilyang Leng
ay hindi halos makakumpetensya, napakaliit kumpara sa pamilyang mo. Nainis niya si Young Master mo. Kahit ang pamilyang Leng, hindi siya maililigtas. Si Young Master mo ang inutusan niyang mambuli kay Liu Chacha. Dapat mong gantihin si Chacha. Wala akong peke kung anong young master ng pamilyang Leng siya. Basta sinasaktan ka niya, hindi ko siya palalampasin. Liu Chacha, bakit nandito ka? Hindi ba di aksidente ang paglabas ng tito nung gabing yon? Ikaw ang umutos. Haha, Liu Ruyan. Mukhang hindi ka pala tanga. Tama ang pagdukot sa'yo nung gabing iyon. Pinagawa ko iyon sa tito mong adik. Bakit? Bakit? Liu Ruyan, ako si Liu Chacha. Sa katawan man, sa mukha man. Saan ba ako papatalo sa'yo? Bakit kailangang lahat ng mabubuting lalaki? Umikot sa'yo na parang ikaw ay second hand. Hindi ako pumapayag. Kung hindi ako tatalo sa'yo, sisirain kita. Liu Chacha. Hindi na kita maintindihan. Grabe kang baliw. Baliw ka. Basta masisira ka. Ano kung baliw ako? Kung alam ko kahapon ng gabi, dapat kitang pinahamak para maramdaman mo. Kung ano ang tawag na kawalan ng pag-asa. Pero ayos lang. Hindi pa huli ang lahat. Hayaan natin siyang maranasan ito. Ang pakiramdam ng mawalan ng minamahal. Ano ka ba? Sobra akong nagsisisi na pinakawalan kita noon. Kahit dumating pa ang mga Diyos, hindi ka na maliligtas. Isang babaeng may pusong ahas. Ang kapal ng mukha mo. Malapit ka nang mamatay. Matigas pa ba ang dila mo? Mokon. Hindi ka pa kontento sa mga sampal, no? Makinig ka. Huwag kang magmalaki sa harap ko. Ipapapatay kita ngayon. Mga tao. Young Master mo. Huwag mo agad. Huwag mo siyang patayin agad. Gustong makita pa ni Chacha. Ang pagmamakaawa niya habang pinahihirapan. Narinig niyo ba? Sino ngayon ang magpapawalang gamit sa isang braso niya? Bibigyan ko ng 5 milyong gantimpala. Gawing hindi magamit ang isang binti niya. Bibigyan ko ng 6 milyong gantimpala. Opo. Mula sa bibig nagmumula ang kapahamakan. Tapos na siya. Hindi pa rin niya alam kung ano ang ibig sabihin ng special hitman ng pamilyang mo. Ano ang kinakatawan nito? Ayon sa tsismis, ang special hitman na to ay mula sa Shishenden, ipinadala ng pinuno ng pamilyang mo. Espesyal na ipinadala rito. Huwag nang banggitin ang young master ng pamilyang Leng. Narito na ang matandang misis ng pamilyang Leng. Walang makakaligtas, patay silang lahat. Sabay kayong umatake. Para din akong isa-isa pa ang ayusin. Gustong mamatay. Tingnan ko kung may magtatapang. Young master mo. Siya ang babaeng huli na nanakit sa akin. Huwag kayong matakot mamaya. Paparusahan ko kayo, ibabalik niyo lahat ang sakit. Ano pa hinihintay ninyo? Atakin ninyo. Nalinaw na ang investigasyon, Gino. Ang pamilyang mo nakipagsabuatan kay Yamamoto Ichiro ng Imperial Wa. Sumandig sila sa pamilyang Ye. Nagplano sila ng bitaglaban sa pamilyang Leng. Ginawa nila iyon para makuha ang lihim militar na dokumento. Nakipagsabuatan sila sa mga tagawa. Hindi ito mapapatawad. Pamilyang mo. Dapat silang parusahan ng kamatayan. Talagang ga inutil. Nakakahiya kayo pa rin. Ang kuya ko ay nagdala ng elito mula sa Shishenden. At hindi niya kayang harapin kahit isang babae. Ako ang ikalawang young master ng pamilyang mo. Ang kuya ko ang Supreme War God ng Shishenden. Magsisis ka. Hindi ka pababayaan ng kuya ko. Pamilyang mo. Dapat silang parusahan ng kamatayan. Hindi ninyo ako mapapatay. Ako ang ikalawang young master ng pamilyang mo, ha? Gumalaw. Opo. Sandali lang. Ama ko. Sa wakas, dumating ka rin. Pamilya Leng, gagawin nila akong patay. Bibigyan mo ba sila ng katarungan at papatayin sila para sa akin? Pamilya Leng. Ang kapal na mukha nila. Naglakas loob silang saktan ang anak ko. Pamilyang mo nakipagsabuatan sa mga Hapon. Karapat dapat silang mamatay ng daan-daang beses. Dapat silang parusahan. Eyamie. Ang tindi ng iyong mga salita. Ang mabuting puso ng pamilyang mo. Inanyayahan namin ang pamilyang Leng sa engagement banquet. Ngayon, nandito ka at sinisinghot mo kami ng dugo. Hindi mo ba pinahahalagahan ang pamilyang mo? Tigas ng ulo. Ikaw. Tatay, bakit kayo nag-aksaya ng oras sa kanya? Alam na niya ang totoo. Kaya kung gayon, hindi na ako magpapakabait. Kung ang engagement banquet na ito ay inayos para lang sa layuning ito, hindi ba para talagang wasakin ang pamilyang Leng? Tahimik ka. Lahat ng bagay, kailangan ng ebidensya. Ako, mula sa 100 taong angangkan, hindi kailanman makikipagsabuatan sa mga Hapon. Unggoy na baguhan. Pareho tayong nagmula sa daang taong ang pamilyang pang-Upper Shangjing. Huwag mong isipin na hindi kita bibigyan ng mukha. Kung ngayon ay luluhod ka at aminin ang kasalanan mo, mapapatawad ko ang paglapastangan mong ito. Kalimutan na ang nakaraan. Kung hindi, ipapakuha ko ang bangkay mo sa matandang senyora. Traidor ang pamilyang mo. Nakipagsabuatan sa mga Hapon. At naglakas loob ang pagbandaan akong patayin. Itay, ayaw ng taong ito sa magandang usapan. Gusto niya ng dahas. Kung ako sa inyo, huwag na nating patagalin. Patayin na natin siya agad. At sakupin ang pamilyang Leng. Sa ganitong paraan, matutulungan natin si Kuya, na maupo bilang pinuno ng Shishenden. Kapag naging pinuno si Mubing, ang kinabukasan ng pamilyang mo, hindi may kukumpara sa kahit anong siglong gulang ng kan. Batang Leng, mamatay ka na. Mag-ingat, Ruyan. Leng Feng, hindi mo siya kayang kalabanin. Umalis ka na, dali. Umalis? Huli na. Sinasabi ko sa'yo, mamaya, pagkatapos ko siyang patayin,
dahan-dahan kitang pahihirapan. Hindi ito mapapatawad. Ye Yuan, protektahan mo si Ruyan. Sarge, Huwag. huwag mag-alala, Ginang. Sa panahong ito, walang tao ang makakatalo kay Ginoo. Ang buhay mo ang magiging kabayaran. Pagbayad sa lahat ng ginawa mo kanina. Sobrang lakas ng biglaang atake ng batang yan. Puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Tignan mo kung mas matibay ang espada ng tatay ko. O kung mas matigas pa rin ang bibig mo, bata. Huwag siyang patayin. Gusto kong pagduhusain siya ng husto. Paano mo alam ang Divine Fist ng Shishenden? Kasi ako mismo ang nagturo niyan sa kanila. Hindi possible yan. Ang Divine Fist ay inimbento mismo ng Master ng Shishenden. Hindi mo ba akala na ikaw ang Master ng Shishenden? Isang walang kwentang tauhan lang siya ng pamilyang Leng. Bukod pa rito, sabi nga ni Kuya kanina, ang Master ng Shishenden, 5 taon nang nawawala. Ikaw na tong maliit na ito. Nangangahas kang magpanggap na Master ng Shishenden. Nakausap ko na si Kuya sa telepono kanina. Darating siya mamaya, at saka natin mahuli ang fake na Master na yan. Pagkatapos, sakupin natin ang buong pamilyang Leng. Hahaha. Tapos na ang laos mo. Gusto mo bang magpalit ng buhay? Ano ang gagawin mo? Idadala kita sa impyerno. Ang Supreme War God ng Shishenden ang anak ko. Hindi mo ako pwedeng patayin. Matanda na walang kwenta. Hindi mo dapat ginawa yan. Hindi mo dapat sinaktan ang babae ko. Hindi mo ako pwedeng patayin. Pinatay mo ako. Hindi ka papatawarin ng anak ko. Tapos ka na ba? Tangay. Ikaw na ang susunod. Hindi mo pwedeng patayin ako. Kuya ang Supreme War God. Huwag mo akong guluhin sa susunod na buhay. Ang kapal ng mukha mo. Nangahas kang sirain ang engagement party ng kapatid ko. Kuya, pinatay niya si tatay natin. Ano? Tangay. Kailangang maghiganti ang panganay para kay tatay. Hindi lang niya pinatay si tatay. Sinabi pa na siya ang pinuno ng Shishenden. Dapat siyang maparusahan. Pinatay niya si tatay ko. Hahati-hatiin kita. Ha? Ikaw lang. Wala kang kakayahan para diyan. Naghahanap ka ng kamatayan. Supreme War God, ang laking yabang mo. Ikaw ang leader ng Nang Shadow, Ye Yuan. Supreme War God, ang kapal ng tapang mo. Nang makita ang pinuno, hindi ka malang lumuhod. Pinuno. Hindi posible. Noong 5 taon na ang nakalipas, ang pinunong ng Shishenden ay nagretiro na. Kahit nung sumali pa ako sa Shishenden, hindi ko pa kailanman nakita ang pinuno. Paano siya magiging pinuno? Lakas loob mo naman. Ye Yuan, tumahimik ka. Tinatakpan mo siya. Kaya pati ang gawa-gawang siya ang pinuno sinasabi mo pa. Nasa bibig mo pa yan? Paano siya magiging pinuno? Ikaw, Kuya, bakit ka pa nakikipagsabayan? Dali, patayin ninyong dalawa. Ihagis ninyong dugo para mapatawad ang ama ko. Dakpin ninyo siya. Ang walang hiya na nagpapanggap na pinuno. Opo. Sino ba ang mga has? Nakikilos. Kung ayaw mong tanggapin ang taimtim na anyo, huwag kang magreklamo sa susunod. Gayon, sinumang hahadlang. Sa paghihiganti ko para sa ama ko. Walang palampasin, patayin ninyo agad. Siya lang pala ang leader ng Night Shadow. Kuya, maraming salamat, pinuno. Ito ang Divine Fist. Paano niya nagamit ang Divine Fist ng pinuno? Hindi posible na siya ang pinuno. Bakit niya alam ang nakaimbentong Divine Fist ng pinuno? Mobing, hindi ka ba naniniwala? Ang taong nasa harap mo ay ang pinunong Shishenden. Ye Yuan. Mahalaga ba kung ako o hindi? Ang pamilyang mo ay may sabuatan kay Yamamoto Ikiro. Ito ang kanilang kinaplano. Hindi lang ang military na lihim ng pamilyang Leng, kundi pati ang posisyon bilang Den Master ng Shishenden. Naalala ko nga dahil sinabi mo yan. Pero, gayon, siguro hindi na mahalaga. Gayon, ako ang Supreme War God ng Shishenden. Pangalawa lang ang katayuan ko pagkatapos ng War God Butcher. Kapag napabagsak ko ang War God Butcher, ako na ang bagong Den Master ng Shishenden. Mobing, plano mo bang mag-alsa? Ye Yuan, huwag kang magsalita ng ganoon bastos. Ang puwesto ng Den Master ay para sa karapat-dapat. Ang Den Master ay nagretiro 5 taon na ang nakalipas. Ano nang kinalaman ko kung ako ang bagong Den Master? Bukod pa rito. Ikaw rin. Huwag mong isipin na napakalaki mo. Dinala mo siya. Hindi ba para lang? Sa puwesto ng Den Master, perho lang tayo. Walang sinuman ang dapat humusga. Baliw ka. Siraan mo ako ng todo. Mamaya, titignan ko kung paano ka sa kama. Kung ganoon ka babastos at mapang-api. Ikaw. Ang sumusunod sa akin ay unlad, ang tutol ay mapapahamak. Kami handang sumunod sa Supreme War God. Handa ako. Gayon, panahon mo na para mamatay. Mobing, kamatayan ba ang hanap mo? Ginoo, huli ang pagdating ng Butcher. Handa akong tumanggap ng parusa. Tumayo ka. Hindi ba dapat nasa Southern Frontier Battlefield ka? Nabigo ba ang grupo ni Yamamoto Ikiro? Mobing, napakagusto mo ba malaman kung bakit buhay ako nakabalik? War God Butcher. Hindi ko talaga inakala na makakatakas ka kay Yamamoto Ikiro at sa mga hawak ng ilang mga Japanese War Gods. Mukhang naging mababa ang tingin ko sa lakas mo, pero hindi yun problema. Sapat na to.
Masyadong nagtitiwala ka sa sarili mong lakas, Kung buo pa ang lakas ng Wargod. Marahil ay mag-ingat ako. Ngunit wala siyang natitirang pag-asa. At walang dapat ikinatatakot. Kung tungkol sa'yo, hindi ko pinapansin yan. Deresahan ko na. Nakapag-breakthrough na ako sa Zen Realm. Sa mundong itong gayon. Walang kayang talunin ako. Kahit ikaw ang tunay na master ng Shishenden. Hindi mo ako mahahawakan. Ano? Naka-reach ka na ng Zen Realm. Kasindi-sindi ba ang Zen Realm? Napakalakas, pre. Sasabi ko sa'yo, yung nakalampas sa Zen Realm, kayang magtakda ng buhay at kamatayan agad. At higit pa rito, noong araw, ang punong Shishenden, hindi man lang lumampas sa Zen Realm. Possible bang? Baka ako ang nagtatago ng tunay na lakas. Imposible. Kung noon hindi ako natrap sa Zen Realm, paano ka maaring magretiro? Sinabi kong gusto kong maging ordinaryong tao. Maniniwala ka ba? Kalokohan. Iwan mo ang napakalakas na kapangyarihan, at pipilitin mong maging ordinaryo. Kaya mo lang lokohin ang 3 taong gulang na bata. Hindi ninyo ako maloloko. Mamatay ka. May lakas ka ba? Emi. Dumating na tayo sa puntong ito. Bakit hindi? Kahit anong Diyos ang pumaritong gayon. Hindi nila ako magagapi. Gayon, ang pwesto ng punong Shishenden. Ako na ang upo rito. Ye Yuan. Ito na ba ang Gen Realm? Wargod Butcher. Gayon, ito ang araw ng iyong pagbagsak. Lumayo ka. Hayaan mo ako. Lumayo ka. Ako na. Kung ito na ang lakas mo sa Zen Realm, sobrang nadismaya ako. Bata, ngayon pa rin, kinikibo ka pa? Pag nagpakita ng lakas ang kuya ko, hinding-hindi ka na muling makakabalik sa dati. Umalis ka. Gusto kong makita ang dating pinuno ng Shishenden, kung gaano siya kalakas. Paandar lang yan. Leng Feng, huwag kang mapahamak. Ayokong anak ko, ipanganak ng walang tatay. Ulit, subukan mo ang ginawa kong bawang blade. Leng Feng, mag-ingat. Parang malabo. Kuya! Imposible. Nasa Zen Realm ako. Ang lakas ng Zen Realm. Kahit Zen Realm, ano naman? Sa mata ko, hindi higit sa tambak ng basura. Kuya. Tama na. Dapat nang matapos ito. Sandali. Bata. Ngayon, Dalhin ang mga kasama mo. Lumayas kayo sa Shangjing Garden. Kung hindi, babariling kita. Ang mga nagbanta sa akin, patay na silang lahat. wag nang magpahaba. Gawin ninyo. Isa lang ang kapatid kong lalaki. Pawalan mo siya. Ang buhay ko. Patayin mo man ako, gayin mo kung ano ang gusto mo. Kuya, Wala kang karapatang makipagkasundo sa akin. Mula nang ang pamilyang mo ninyo, magsabuatan kayo sa mga Hapons. Ang magiging wakas ninyo ay nakatakda na. Punong Shishenden. Bukod sa buhay naming magkapatid. Maari mo bang palampasin ang ibang miyembro ng pamilyang mo? Maari mo bang palampasin sila? Hindi pinaparusahan ang karamihan. Ang iyong mga kasalanan, ikaw mismo ang magbabayad. Salamat, Punong Shishenden. kuya. Hindi kuya. Kuya. Leng Feng. Akala ko, hindi na kita muling makikita. Ginoo, ano gagawin natin sa kanila? Sinumang may kaugnayan sa pamilyang mo, ipatapon silang lahat sa walang hanggang bilangguan. Opo. 8-8. Hindi ako pwedeng pumasok sa kulungan. Kung alam ko lang, hindi na dapat nangyari noon. Ate, nagkamali ako. Patawarin mo ako, ate. Nagkamali ka. Ayusin mo na lang sa gawa, bayaran mo ng aksyon. Liu Ruyan. Ako'y iyong kapatid na may ibang ina. Kapatid kong tunay. Sigurado ka bang gusto mong ganito? May puso ka bang bakal? Pasensya na. Ako, si Liu Ruyan. Hindi ako mataas ang tingin na tumalon para sa katulad mong mga abuso. Handang gawin ang kahit ano para sa layunin. Isang kapatid na may pusong ahas at demonyo. Liu Ruyan. Kung ipapasok mo ako sa kulungan, hindi ka palalampasin ni tatay at lola. Kung ipapasok mo ako sa kulungan, hindi ka palalampasin ni tatay at lola. Nang ilagay nila ang kaligayahan ko, bilang panakiptingin, para ipagpalit dito at doon. Siya akong si Liu Ruyan. Matagal na hindi na bahagi ng pamilyang Liu. Liu Ruyan. Ikaw, Liu Chacha, palagi naman kitang kinikimbili. Pinagbigyan kita. Ang kapalit nito ay hindi kailanman pag-unawa, kundi lalo lang itong lumalala. Simulan gayon. Manatili ka na lang sa bilangguan. Magmini-mini ka diyan. CJ. Kung ganoon, papatayin kita. Dalhin. Liu Ruyan. Hindi ka mabubuti. Ikaw ang kamaganap ng pasyente. Ako. Ikaw bilang kamaganap ng pasyente ay. Paano mo nagawa yan? 5 buwan na ang pagbubuntis ng pasyente. Bakit mo pa siya pinapahirapan? Doktor. Sabi mo ba buntis siya? Hindi mo alam? Buntis siya. At hindi mo alam ang asawa mo. Ano klase ng asawa ang meron ka? Malapit na 5 buwan ang pagbubuntis ng pasyente.
Hindi mo alam yon? Buti na lang na naihatid siya ng maagap. Hindi na apektuhan ang sanggol sa sinapupunan ng anumang pinsala. Kung hindi, magsisisi ka. Ako. Ikakasal. Handa ka bang? Sa sagradong bulwagan ng kasalang ito, tinatanggap at kinikilala ang babae bilang iyong lehitimong asawa. Sa darating, sa hirap man o ginhawa, sa kalusugan man o sa karamdaman, sa kahirapan man o sa kayamanan, ikaw ay mamahalin at rarespeto siya. Tayiralin ang kanyang aliw at pagtatanggol hanggang sa wakas ng iyong buhay. Handa ka ba? Handa ako. Nobya, dito sa banal na sala ng kasalan na ito, ikaw ba'y handa? Tanggapin at kilalanin ang nobyo bilang iyong lehitimong asawaing lalaki. Sa darating, sa hirap man o ginhawa, sa kalusugan man o sa karamdaman, sa kahirapan man o sa kayamanan, ikaw ay mamahalin at rarespeto siya. Tayiralin ang kanyang aliw at pagtatanggol hanggang sa wakas ng iyong buhay. Handa ka ba? Handa ako. Ginoo, Kahit natabunan na ang pamilyang mo, si Yamamoto Ichiro ay palihim na gumagalaw pa rin. Ngayon ay personal pa niyang dinala ang isa Zero-Gen Realm na eksperto papasok bansa. Pumasok ng bansa. Hayaang sila. Manatili ng kuluyan sa lupain ng Datsya.